Dear Kuya Bono, pagbati po sa lahat. Ako po si Glenn, short for Glenda. Taga dito po ako sa bayan ng Rodriguez, lalawigan ng Rizal. Isa po ako sa mga nagpapayaman sa mga YouTube vloggers. Nakasubscribe po ako sa 101 channels at pang 101 ang Bonus Love Tube na last month ko lang nadiskubre. Pero ito ngayon ang aking bagong favorite channel. Kaya lang aminado ako na nung una nanibago ako kasi sa una lang may video tapos picture na then may audio nagsasalita. Wala namang ginagawa sa bahay kaya't natapos ko yung story ni Arian at kakaiba yung feelings ko kasi parang saksi ako sa mga pangyayari sa buhay niya. Parang andun ako sa bawat eksena at napapanood ko siya. And then sa ending may time na napaluha ako. Then finally yung kilig nandun din. Tapos ilang araw ko ding naging expression yung why not coconut na expression ni Arian. At ngayon, bahagi na ng nakakainip kong pandemic life ang Bonus Love Tube. Miyembro na rin po ako ng Kahugot Abangers na laging excited kapag may bagong upload. Until, heto na. Sinusubukan ko na rin isulat ang kwento ng buhay at pag-ibig ko with a high wish na sana mapasali din ito sa DKB Collection of Stories. Ngumiti kahit na napipilitan, kahit pa sinasadya mo akong masaktan paminsan-minsan, bawat sandali na lang. February 13, 2017, may dumating na babae dito sa bahay. Naka-all black siya ng damit, bag, sapatos, pati ang malaking sunglass niya. Black din. Natanaw ko siya sa gate noong mag-doorbell siya at may nakahintong kulay puting SUV na siya siguro niyang sinakyan. Si Mommy ang nagbukas ng gate. Nakita ko kasi nakatanaw nga ako sa bintana. Noong una natigilan si Mommy malapit sa gate, tinititigan niya yung babae. Hindi mo niya binuksan yung gate. Pero maya-maya ay mabilis niya itong binuksan at nagulat ako nung magyakap sila nung babaeng nakaitim at kapwa sila umiiyak. Noon ako na-curious, Kuya Bono. Si Mommy hindi siya iyakin type. Strong woman siya at idol ko siya kasi napalaki niya ako kahit na mag-isa lang siya. Wala akong daddy na nagisnan. At noong finally makita ko si daddy, nasa kabaong na siya. Yung babaeng nakaitim na hindi naman pumasok ng bahay ay si Tita Marites pala. Kwento na lang ni Mami na si Tita Marites ay number 2 wife ni Daddy. Number 1 yung nasa Amerika which makes my mommy the number 3. Sina Mami at Tita Marites daw ay best friends noong college. At nagkagap lang sila nung patulan na rin ni Mami si Daddy. Kahit nagsasama na noon sina Tita Marites at si Daddy. Noong araw na yon ay dumating si Tita Marites para sabihin kay Mami na dumating na si Daddy. I mean bangkay ni Daddy. Namatay siya sa US dahil sa walang lunas na sakit. Pero bago pa raw siya namatay ay hiniling daw niya na iuwi ng Pilipinas ang mga labi niya para dito iburol at mailibing. Dumating si Tita Marites that day sa bahay upang imbitahan kami ni Mami sa burol ni Daddy. Ewan ko Kuya Bono pero ako lang yata yung anak na namatayan ng ama pero hindi umiyak or lumuha man lang ng kahit isang butil. Wala. I heard that he died pero sa totoo lang, wala lang yun sa akin. Pero si Mami natatandaan ko na apektado siya sa pagkawalan ni Daddy. Nakikita ko siyang nakatulala pero hindi naman siya umiiyak. Okay ka lang, Ma'am?
Untag ko sa kanya that morning habang kumakain kami ng breakfast. Pero siya ay pinapaikot-ikot ng kamay niya yung mug ng kape niya at tagos sa pader ang tingin niya. Dapat umiiyak ako ngayon, Glenn, kasi namatay yung dad mo pero wala akong mailuha. At ikaw din, di ka rin affected. Hindi ka sad, Glenn? No. Should I be sad? Normally, yes, you should be because it's your father who died. Siguro kung may maalala ako na kahit isa lang, Ma'am. Kahit isa lang na memory na nakasama ko siya, nayakap siya or anything na naging close kami for just one moment. Sabi mo, kinarga niya ako minsan nung baby ako. Pero minsan lang yun at hindi ko naman yung matandaan. So, wala talaga akong sadness na maramdaman. Like I'm totally okay. May galit ka ba sa kanya? Napatingin ako kay Mami nung tanungin niya ito. Wala din. Sagot ko, Glenn, I just want you to know na hindi ka naman totally tinalikuran ng daddy mo. Hindi ko lang sinasabi sa iyo for some valid reasons pero buwan-buwan siya nagpapadala ng pera para sa iyo. Sustento. Okay, pero hindi mo naman sinasabi sa akin. Ayoko kasing umasa ka, Glenn, kasi baka pag nalaman mo na your dad actually cares for you ay maghanap ka ng atensyon mula sa kanya. At masaktan ka kasi hindi niya yun maibigay sa iyo. Kasi 5 yung anak niya kay Nancy at may 3 siyang anak kay Marites. At sa aming 3 ni Marites at Nancy, ako yung weakest link. Ako yung pinaka masama sa paningin nila. Ako yung malandi. Kasi ako yung pinakabago. Ma'am, kailangan ko bang makinig sa mga kwento mo? May lakad kasi kami ni Barry eh. Saan? San Mateo. Manonood lang kami ng drag race. Glenn, gusto mong silipin ng dad mo? Sa Ampid 2 sa San Mateo ang bahay ng Tita Marites mo. Doon nakaburol yung dad mo. Mami, kailangan ba yun? Parang awkward naman kasi bigla akong susulpot doon. Okay, sige. Tayo na lang dalawa. Bukas. Sabay tayong pupunta. That's better, Mom. Sige, igagayak na ako ha. Baka iwanan ako ni Barry eh. Anak, please take care. Yes, Mom, I will. Anak, please take care. Ganito lagi ang paalala ni Mami sa akin kapag alam niyang sina Barry ang kasama kong aalis. Mula kasi ito nung sumemplang kami ni Barry sa motor niya pero mabuti na lang at naka full gear kami noon at pasalang sa katawan ang inabot ko. Si Barry kasi at ang mga tropa niya ay mahilig magmotor. 5 silang close na magtotropa. Sina Jerome, John, Hossein at Jordan ang mga solid na tropa ni Barry. Pogi Riders ang tawag nila sa grupo nila which is fair naman kasi may mga itsura talaga sila lalo na sina Hossein at Barry. Si Hossein ay anak ng Arabo at si Barry naman ay anak ng Amerikano. High school pa kami nung magbiro sa akin si Barry. Glenn, jowain nga kita. Next joke please. Sagot ko. Hindi ako nagjo-joke. Gusto kita, Glenn. Gusto kita maging jowa. First jowa ever. Next joke. Gusto nga kita. Hindi ito joke, ano ka ba? Uto, imposible yun. Bata pa lang tayo, magkalaro na tayo. Natatandaan ko pa dati kung paano tumulo ang sipon mo, tapos sisinghutin mo lang ulit, babalik na naman sa ilong mo. Natatandaan ko pa rin kung paano ka umiyak kapag binumbuli ka na Hussein. Sabay tayong lumaki, Barry, kaya dapat yung feelings ko sa'yo, ganun din yung feelings mo sa akin. Plain friends. Hindi eh. Sana ganun lang din ang feelings ko para sa'yo. Kaso hindi talaga. I like you, Glenn. Akala mo lang yun, Barry. Baka mahal mo lang ako kasi nga magkaibigan tayo. Hindi, Glenn eh. Hindi lang pangkaibigan yung feelings ko para sa'yo. Alam mo ba, pag nakaangkas ka sa motor ko, at dumidikit yung dibdib mo sa likod ko, tinitigasan ako. Kaya mula nun, Kuya Bono, tuwing aangkas ako sa motor ni Barry, ay inilalayo ko na ang dibdib ko sa katawan niya. Tapos hindi na rin ako humahawak sa kanya or madalas ako na lang ang nagdadrive lalo na nung mag-18 na ako at nakakuha na ako ng student driver's license. Maraming babae si Barry, Kuya Bono. Meron pa nga dati 1 linggo,
Iba't ibang babae araw-araw ang inuuwi niya sa bahay nila. Pero yung mga babaeng yun na hindi mo na ulit makikitang kasama niya. As in, one day stand. Pero sa lahat ng babaeng nakasama ni Barry ay hindi niya ginawa. As in, walang relationship. At ayon sa kanya, kung magmamahal daw talaga siya, ay gusto niyang ako ang maging jowa niya. Unang jowa niya. Palipas katilang niya yung mga babaeng yon na nakakasama niya. At palibhasa, gwapo talaga, matangkad, maputi, natural na kulot ang brownish niyang buhok. Pero wala talaga akong maramdamang special feelings para sa kanya kasi nga, kababata ko siya. At kung meron man akong gusto maging first ever jowa noong 19 na ako, ay si Reynald yun. Na-crush ko since second year ako sa high school. Kaya lang nung magtapos kami ng high school ay hindi ko na ulit nakita si Reynald kasi lumipat na sila sa San Mateo. Malapit lang ang San Mateo dito sa Rodriguez, Kuya Bono, pero malawak ang San Mateo at kahit madalas kami doon ay hindi ko na siya nakita ulit. Si Reynald ay matangkad, gwapo, hindi katangusan ang ilong, solid ang katawan at kulay tsokolate ang kanyang balat. Ganun ang tipo kong lalaki, Kuya Bono. Pinoy na Pinoy ang dating. Dati sumali si Reynald sa Mr. Palaro sa school namin, back in high school. Sobrang bad trip ko noon kasi second runner-up lang siya at ang nanalo ay si Kenneth na sobrang puti at mukhang silahis. Kinampanya ko pa noon si Reynald sa text votes kasi gusto ko siyang manalo pero hindi kasi naging second runner-up lang siya. May mga pictures si Reynald sa gallery ko, Kuya Bono. Makakuha ko lang sa Facebook niya. May mga kuha din akong litrato niya kaso puro malalabo kasi malayo siya at puro stolen shots lang yon kapag nagkakataon na makita ko siya sa school canteen o kaya sa 7-Eleven. Si Reynald, Kuya Bono, ang natatanging dream boy ko. February 14, 2017, apparently Valentine's Day, ay napagsuot ako ni Mami ng bestidang bagong bili niya, pure white. Bumagay naman sa akin kaso hindi lang talaga ako sanay. Gusto niyang maging pleasant daw ako sa paningin ng mga taong madadatnan namin sa burol ni Daddy sa San Mateo. So nagpunta nga kami pero madalang naman ang tao kasi umaga kami dumating doon. Kung gabi siguro ang punta namin, napakaraming tao kaming madadatnan. Nakita kong lumuwas si Mami noong tumanaw sa kabaong. Nasa likod niya ako at ayaw kong tumanaw nang maramdaman kong biglang may humawak sa braso ko at nagulat pa ako. Paglingon ko, si Tita Marites pala ang nakangiti sa akin. Ba't ayaw mong tingnan ng daddy mo? Nakangiting tanong niya sa akin. Napasulyap ako sa gawing pintuan noon dahil may dalawang lalaking magkamukha at kumakaway sa akin. Pareho silang nakangiti. Napansin ni Tita Marites na sa dalawang lalaki ako nakatingin. Kinawayan niya ang mga ito at mabilis naman silang lumapit. Glenn, eto ang mga kuya mong kambal. Eto si Calvin at eto naman si Klein. Napangiti ako nang marinig ko ang mga pangalan nila pero saglit lang yun kasi magkasunod silang yumakap sa akin. Lalo pa akong napangiti noon. Noon pa lang kasi ay nasarapan na ako sa pagkakaroon ng kuya. Bagay na lihim kong hiniling sa puso ko noon pang maliit ako. Takot ka? Tanong ni Kuya Calvin sabay turo sa kabaong ni Daddy. Umiling-iling ako. Ba't ayaw mong tingnan si Daddy? Tanong naman ni Kuya Klein. Hindi ako sumagot pero naramdaman kong marahan akong hinila ni Mami sa tabi niya. Kaya ayon, nakita ko na tuloy si Daddy. Guwapo pa rin siya kahit na naka-lipstick siya. Kaya lang, wala talaga akong maramdamang sakit sa pagkawala niya. Kaya di ko nagaya si Mami sa pag-iyak niya. Maya-maya pa inakay ako ng dalawang kuya ko palabas ng bahay. Pumwesto kami sa garden na may mga upuan. Doon ay natanaw ko ang kanilang maluwang na garahe at mayroon pang katabing garahe na sarado noon.
Ang saya naman, may kapatid tayong magandang dalaga, palatak ni Kuya Klein. Oo nga, pero di mo kamukha si Daddy ha. Mami mo siguro kamukha mo, kasi maganda rin siya. Parang nga lang kayo magkapatid eh, sabi ni Kuya Calvin. Tama, akala ko kanina mag-ati lang sila eh, magnanay pala. Nakatawang kwento ulit ni Kuya Klein. Glenn, marunong ka bang magsalita? Natawa ako sa tanong na yun ni Kuya Calvin. Hindi, pipi ako eh. Sagot kong nakangiti din. Hala, first time to ah. Pipi, nakakapagsalita? Palatak ni Kuya Klein. Noon ay sabay-sabay kaming nagtawanan at maya-maya pa'y nagkukwento na rin ako sa kanila tungkol sa buhay ko. Kaya pala mukhang hindi ka affected sa pagkawala ni Daddy eh. Hindi mo pala siya nakasama kahit minsan. Noon ay medyo malungkot na sabi ni Kuya Calvin. E di, pakiramdam mo ibang tao lang yung namatay? Tanong ni Kuya Klein. Gusto niyo ba umiyak ako? Kaya ko naman eh. Isa sa mga talent ko yon, umiyak kahit walang nakakaiyak. Biro ko sa kanila at sabay silang tumawa. Hapon noong pauwi na kami ni Mami ay inihatid nila kami hanggang gate. Inakbayan ako ni Kuya Calvin. Glenn, babalik ka pa ba dito? Tanong niya. Malungkot ang kanyang mukha. Ewan kay Mami. Mami, babalik ba tayo dito? Tanong ko kay Mami. Oo, sa libing. Magkikipaglibing tayo. Sagot ni Mami. Okay, see you na lang ulit ha. Sabi ni Kuya Calvin. Tapos si Kuya Klein naman ay lumapit sa akin. Payakap nga ulit sa baby sister namin. Paglalambing niya. Hinayaan ko siyang yumakap. Nakangiti lang noon sina Mami at Tita Marites. Ay nako, yung isang kapatid mo hindi mo na na-meet. Tulog pa kasi. Magdamag kasing nagbabantay sa daddy niya, sabi ni Tita Marites. Pagbalik mo na lang, makikilala mo si Popoy. Nakangiting sabad ni Kuya Calvin. Alam mo Kuya Bono, kung wala lang patay noon sa bahay nila, gugustuhin ko sana magstay pa para makasama ang mga kuya ko. Ang sarap kasi sa pakiramdam Kuya Bono, lalo na kahit first time naming magkita-kita ay ang sweet-sweet kaagad nila sa akin. Feel ko na mahal nila ako. Kinabukasan ay bida ang mga kuya ko sa kwento ko kina Barry at John habang may kinakalikap sila sa motor ni John sa garahe ni na Barry. Yun ang tambayan lagi namin Kuya Bono at sa dalas ko silang mapanood, magbutingting at makialam sa mga ginagawa nilang pagkukumpani ng motor ay natuto na rin ako. Marami na akong alam tungkol sa mga parts at kung paano ayusin. Bilib nga sina Barry sa akin kasi ang bilis ko daw matuto. Pakiramdam ko kasi Kuya Bono ay mahilig din talaga ako sa makina ng sasakyan pero hindi ko lang kinakarir kasi nga babae ako. Hayain mo nga yung mga bayaw ko dito Glenn. Magiinuman ka mo kami, sabi ni Barry. Natawa si John kasi tinawag ni Barry na bayaw ang mga kapatid ko. Uy, may hindi ba ako alam? Kayo na pala, nakatawang sabi ni John. Hindi pa pre, pero sa akin din babagsak yan. Tiwalang sagot ni Barry. Kukontrahin ko pa sana pero nagdatingan ang 3 pang miyembro ng Pogi Riders na sina Jordan, Jerome at Hussein kasama ang kanilang girlfriends. Pati ang girlfriend ni John ay kasama din nilang dumating. Nagtaka ako noon kasi mukhang may lakad pero hindi ako nasabihan. Oy Glenn, sama ka ba? Tanong ni Hussein. Saan ba? Antipolo, makiki-birthday. Sasama yung babe ko na yan pre, basta kasama ako. Di ba babe? Biro na namang sabi ni Barry at yun ay umani ng reaksyon sa mga girls. Wow, at long last kayo na pala. Narinig kong sabi ni Joanne na jowa ni Hussein. Naku hindi, sira ulo lang yan. Mabilis kong sagot. Maya-maya pa'y naayos na ang motor ni John at kanya-kanyang angkasan na mga girls sa motor mga boyfriends nila. At ako'y umangkas naman kay Barry pero dadaan pa kami dito sa bahay kasi wala pa akong suot na gears at hindi pa ako nagpapaalam kay Mami. Sumama si Barry sa loob ng bahay namin para daw mabati si Mami na busy noon sa mga paninda niya sa online business niya. Ganang hapon tita, bati ni Barry kay Mami. O Barry,
Magandang hapon din. Kumusta ka? Eto tita, hihingin ko na sana ang mga kamay ni Glenn sa'yo eh. Ha? Totoo ba? Naku bari, ang babata nyo pa. Mga 19-year-old pa lang kayo ah. Mag-aral muna kayo. Practice lang yun tita. Pero yung totohanan, abangan mo na lang. Huwag kang mainip ha. Noong libing ni Daddy, noon ako nalungkot. Noong ibinababa na sa hukay ang kabaong niya. Napaluha ako bigla. Nasaktan ako doon sa idea na talagang wala na siya. At wala na rin pag-asang maranasan ko pa yung magkaroon ng ama. Si Popoy ang iyak ng iyak noon. 15 anyos si Popoy noon at siya pala ang paborito ni Daddy. Araw-araw daw silang nag-video call noon ayon sa kwento ni Kuya Klein. Bahagya ako nainggit kasi bakit kahit minsan hindi ako nakatanggap ng video call mula sa daddy ko. Nung paalis na kami ng Memorial Park, pilit kong pinalis lahat ng negative feelings ko at mabuti na lang ay muli akong dinikitan ni Kuya Klein. Si Kuya Calvin ay panay lang ang kaway sa akin. Kasama kasi niya ang girlfriend niyang si Ate Karen Joyce na parang prinsesa kung ituring niya, ni hindi nga niya maiwan-iwan. Kuya Klein, yung girlfriend mo asan? Wala pa Glenn. Pareho lang tayong WJSB. No? WJSB? Walang jowa since birth. Bakit Kuya Klein? Di ba 24 ka na? At saka napakagwapo mo. Pihikan ka ba masyado? Hindi sa ganun, Glenn. Gusto lang naming burahin yung pangit na impression ng tao kay Daddy na hindi daw siya makontento sa iisa. Kaya sabi ko sa sarili ko, pag nagmahal ako, yun na rin ang pakakasalan ko. Parang first and last love. Wow, okay yan Kuya Klein ha. Ganyan din ba si Kuya Calvin? Oo, 3 years na sila ni Karen Joyce at hindi nabibitawan ng kuya mo yan. Nakapag-propose na nga yan eh. By next year, kakasal na yan. Talaga? Si Ate Karen Joyce, first girlfriend din siya ni Kuya Klein? Oo. Sinagot niya si kuya mo nung 21 siya. 24 na siya ngayon kaya 3 years na sila. Ang nice naman kuya. Nice talaga kasi yan ang tinatawag nga naming first and last love rule. Di ba ang tinungtingnan na yung tao na minsan lang nagmahal tapos tinuluyan na? Sana ganun ka din, Glenn. Huwag ka munang magmamadali sa pagbo-boyfriend at pag dumating yung isang lalaking kaya mong mahalin habang buhay, siya yung sagutin mo at patuloyin sa buhay mo at huwag mo na ring bitawan. Bilib ako sa rule ng kambal kong kuya sa pag-ibig, Kuya Bono. First and last love. At gusto ko rin yun. Kasi naisip ko, mas magandang tingnan yung ganon sa babae kasi hindi ka muna dumaan sa kung kani-kaninong lalaki bago ka lumanding sa palad ng lalaking pakakasalan mo. Kumbaga, fresh na fresh ka dun sa lalaking pakakasalan mo kasi siya yung una sa'yo. Noon, Kuya Bono, ay niyakap ko na rin ang panuntunang yon, ang rule na yon. Nung sumapit ang bakasyon ay nalito ako. Magbabakasyon kasi ulit si Mommy sa Palawan, sa parents niya, kina Lola Inga. Kaso kinukulit ako ng mga kuya ko na sa kanila ako magbakasyon at tutulungan ko daw sila sa garahe para daw kumita pa ako ng pera habang bakasyon. Hanggang sa pinili ko sina Kuya Klein. May negosyo sila, motorcycle spare parts and repair. At noon ko pa naikwento sa kanila na marunong ako magbutingting ng makina ng motor. Garahe ang tawag nila sa shop nila kasi nakadikit ito sa garahe ng bahay.
Pero kahit medyo maliit ang shop ay napakaraming nagpapagawa ng motor. Kaya pala nila kailangan ng additional na mekaniko. At ako nga ang kinuha nila. Maraming boys ang nagulat nang makita nilang may dalagang mekaniko doon. Mahilig pa naman ako sa maikling maong shorts tsaka Converse na low cut. At dahil doon, ayon kay Kuya Calvin, dumami pa daw lalo ang customers nila. Pero ang hindi ko inaasahan ay ang pagdating ng isang tao sa garahe. Isang lalaking hindi ko inaasahang makita ko ulit. Ang aking dream boy na si Reynald. Ako ang bakante noon kahit ako ang humarap kay Reynald. Sir pa ang tawag ko sa kanya noon. Ginaya ko lang yung mga kuya ko kapag nakikipag-usap sa mga riders o customers na hindi nila kilala. Ayon kay Reynald, may lumalagitik daw sa motor niya. Mio Soul ay na 125 ang motor na dala ni Reynald noon. Pinaandar ko at agad kong nalaman na yung rocker arm ang lumalagitik at kailangan na niyang bumili ng bago. Parang nakita na kita dati. Narinig kong sabi niya nung inabot niya sa akin ang binili niyang rocker arm kay Kuya Calvin. Di ba taga Rodriguez ka dati? Schoolmate tayo ng high school. Sabi ko na sinisikap kong walain ang nerbiyos sa dibdib ko. Lalo pa kasing gumuwapo at tumangkad si Reynald noon, Kuya Bono. Tama. Nakangiting sabi niya. Sa school nga kita nakikita dati. Tumabi siya sa akin nung kinakabit ko na ang rocker arm sa motor niya. Paano mo natutunan ng magmekaniko? Babae ka pa naman, samantalang ako, sumakay lang ang alam ko. Wala akong alam sa mga spare parts na yan. Kaya pag nasiraan ako, sa iba ko pa pinapagawa. Hilig lang to. Kung wala kang hilig, di mo talaga matututunan. Tama ka. Wala akong hilig pero kailangan ko lang ng service kaya nagmumotor ako. Pero pwede ko bang kunin ang number mo? Para pag nasiraan ako sa kung saang lugar, pwede mo akong puntahan. Noon ay nangingiti ang kalooban ko, Kuya Bono. Oo, sige. Ilabas mo ang cellphone mo. Ididikta ko na lang number ko. Pasimpleng sabi ko pero deep inside ay naglululundag ang kaluluwa ko sa tuwa. Kinagabihan ay ka-text ko na nga si Reynald. Nakahiga na ako noon sa isang single bed na ipinasok lang nila sa kwarto ni Popoy. Subalit nag-share kami ni Popoy sa kanyang kwarto. May isang bakanting kwarto noon kaso walang aircon kaya nakishare muna ako kay Popoy sa kwarto niya. Marami ding nakaka-chat si Popoy, Kuya Bono, kasi napakagwapo din niyang binatilyo. At siyang nagmana kay Daddy kasi that time, dalawa ang girlfriend niyang sabay. Alam mo hanggang ngayon, iniisip kita. Bakit? Saan mo ba karaniwang nakikita ang mga sexing babae? Reply ko. Sa mall, sagot niya. Hindi ko na nireplyan. Gusto ko siyang subukan kung kukulitin niya ako at napangiti ako noong makaraan ng 3 minuto ay nag-text ulit siya. Glenn, di ka na nag-reply. Wala akong sasabihin reply ko. Ganun ba? Busy ka ba? Ako kasi hindi Kaya akala ko pwede tayo magkwentuhan sa text. Pinapayagan ka ng girlfriend mo makipag-text sa iba? Tanong ko. Wala akong girlfriend ngayon. Nag-break kami 4 days ago. Bakit? Anong reason ng breakup nyo? Nakakita ng mas gwapo at mas mayaman at saka sawaan na daw. Napataas kilay ako noon sa reply niya. Sabi ko sa sarili ko,
Yung dream boy ko iniiwan lang din pala ng ibang babae at pinagsasawaan din lang. After 2 days, kabubukas pa lang ng garahe nang matigilan ako kasi may lalaking bumibili ng spare parts. Nakasando lang at sa likod niya, akala ko si Reynald. Pero nung makita ako ni Kuya Klein na siyang nagbenta ay ako ang inutusan niya magkabit ng brake pad ng binatang unang tingin ko pa lang ay kinainlaban ko na. Moreno gaya ni Reynald pero makinis. Medyo singkit, medyo matangos ang ilong at kulay orange ang mga labi niya. Ikaw ba yung magkakabit nito? Tanong niya sa akin. Tumango lang ako habang nakatitig pa rin sa gwapo niyang mukha. Kasing tangkad siya ni Reynald kaya't medyo nakatingala ako sa kanya. 5'4" lang kasi ako, Kuya Bono, at siya ay nasa 5'9". Alam kong pinagmamasdan niya ako habang inilalabas ko ang mga tools at lalo pa siyang tumutok sa akin nung kinakalag ko na ang lalagyan ng brake pad sa bandang likod ng gulong ng motor niyang NMAX. Madalang pa ang NMAX noon, Kuya Bono, pero ganun din kasi ang motor ni Hussein kaya't alam ko ding kalikutin. Parang hindi ka bagay dito ha. Masyado kang maganda para maging mekaniko. Narinig kong sabi niya nung dinudukot ko na ang lumang brake pad at nung makuha ko ito, pati yung bakal ng brake pad ay mauupod na rin. Kaya naman yung disc ay gas-gas na. Motor mo to? Tanong ko. Enjoy ang ilong ko noon sa paglanghap ng kanyang preskong amoy na sa tingin ko ay aspen ang kanyang pabango. Hindi, hiram ko lang yan, sagot niya. Hindi inalagaan ha. Tingnan mo tong rotor disc. Gas-gas na kasi yung brake pad matagal nang upod pero hindi pa pinapalitan. Mahal pala yung brake pad dito eh. Sabi nung kaibigan ko 200 lang daw. 500 naman pala, sabi niya. Kinuha ko ang bagong brake pad at itinapat ko sa mukha niya. Authentic to. Ayan o, galing mismo sa Yamaha yan kaya medyo mahal. Meron kang mabibili sa iba kahit mga 150 makakakuha ka eh. Kaya lang peke, madaling masira. Gaya nitong tinanggal kong brake pad, mababang klase kaya ang sinisira niya ay itong rotor disc. At itong disc na to pag nasira, papalitan mo, gagastos ka ng kulang 2,000. Ngayon, saan ka? Sa mahal pero nagtatagal? O sa mura pero naninira? Noon ay sumagot siya pero nagulat naman ako sa paraan ng pagsagot niya kasi ang sabi niya, syempre doon ako sa mahal kita. I never dreamed, 'cause I always thought that dreaming was for kids, just a childish thing. Noong paalis na siya dahil okay na ang motor niyang dala at nakasakay na nga at napaandar na rin niyang makina, ay muli niya itong pinatay, bumaba at lumapit sa akin. Ako nga pala si Derek. Okay lang ba kung tanungin ko ang pangalan mo? Glenda. Malangis ang kamay ko noon kaya hindi ko tinangkang makipag-shake hands sa kanya. Pero gusto ko sana. Glenda, birthday kasi ng pinsan ko ngayon eh. Diyan lang sa kanila sa Malanday. Baka pwede kitang i-invite. Natagilan ako noon, Kuya Bono. Gusto ko nga sana talaga siya makasama pa at makilala ng lubusan kaso, Derek, hindi kasi ako sanay maki-birthday kung hindi ko kilala yung celebrant eh. Ganun ba? Sayang naman. Nakakahiya kasi, di ba? Hindi mo naman kilala yung celebrant pero uma-attend ka sa birthday niya. Oo, tama ka naman pero pag nakilala mo na siya, sasama ka ba? Siguro. Okay, sige. Paalam niya. At saka nakangiting umalis. Pero makaraan lang ng 2 oras ay bumalik siya at may kasamang babaeng dugong pula ang kulay ng lipstick. Glenda, ito nga pala si Paris, pinsan ko. Siya yung may birthday, pakilala niya. Napangiti ako noon kay Paris kasi kay Luwang naman ang ngiti niya sa akin. Happy birthday, bati ko kay Paris. Salamat. Oh, yan Glenda, magkakilala na kayo ng pinsan kong celebrant. Di paano? Susunduin kita mamaya.
Matamang nakatitig sa akin si Paris noon. Okay lang ba? Tanong ko kay Paris. Okay na okay. Ikaw ang magiging special guest namin. Nakangiting sagot ni Paris. Birthday ni Paris / despedida pala ng mama niya, kaya naman napakaraming handa. Nalaman ko na sa kuya ni Paris yung NMAX at yung kuya niya ay nasa Taiwan, nagtatrabaho daw sa factory. Napakamaasikaso ni Derek, Kuya Bono. Pati upuan ko siya yung hihila at nung kumakain na kami kulang na lang ay subuan pa niya ako. Lagi siyang nakatitig sa mukha ko as in parang wala siyang nakikitang iba kundi ako. Kasi tuwing mapapalingon ako sa kanya ay sa akin siya nakatingin at nakangiti. Nalaman ko din noon na halos magkapit-bahay lang pala sila ni Paris. Nasa gawing likuran lang ang bahay ni na Derek. Yung tatay ni Paris at nanay ni Derek ay magkapatid, kaya silang dalawa ay napaka-close din. Nakwento din niya na ang pangalan daw niya ay pinag-combine na pangalan ng parents niyang sina Daria at Enrico. At nung mapagkwentuhan namin ni Derek ang family niya, kasi ako yung tanong ng tanong, nasabi niyang mahirap lang daw sila at may sakit pa ang mama niya. Pero sinisikap daw niya makatapos ng civil engineering dahil pangarap niya maging engineer, contractor. 4th year na siya noon at may 1 taon pa siyang bubunuin sa college. Gusto mo bang makita yung bahay namin? Tanong niya. Yung parents mo gusto kong makita, Derek. Sige tara, dyan lang sa amin mga 30 steps. Anya at nung makarating kami sa bahay nila ay agad kong nabungaran ng tatay niya na noon ay nakaupo sa maliit na terrace pero agad nang umiti nung makita ako. Halos mawala ang mga mata niya nung nakatawa siya. Singkit kasi at nalaman kong dun naman ni Derek ang singkit niyang mga mata. Maliit lang ang tatay ni Derek at nagtaka ako noon kung saan niya naman na yung height niya. Maya-maya lumalabas ang nanay ni Derek na may hawak na 1 tasa ng kape na idiniretso sa tatay ni Derek. Noon ko nalaman na sa nanay naman niya naman ang height niya at ang kulay niya. Ang gaan kagad ng loob ko sa tatay ni Derek, Kuya Bono. Napakatamis kasing ngumiti, napaka-sincere. At nung maupo ako sa harap niya ay inalok pa niya ako ng kape. Panay din ang paalala niya kay Derek na ipasok ako sa loob ng bahay dahil malamok daw sa terrace. Sige na anak, ayain mo si Miss maganda sa loob. Baka madengge siya ng mga lamok dito. Hindi kami magtatagal papa, babalik din kami doon. Gusto lang daw kayo makilala ni Glenda. Glenda pala ang pangalan mo. Kasing ganda mo. Nakangiting sabi ulit ni Tatay Enrico. At nung alis na kami ay may pabaon pa siyang salita. Lumibot ka ulit dito Glenda ha, kapag wala kang ginagawa. Sabi niya. Opo, sige po. Dadalawin ko po kayo. I believe you. I believe in every word that you say. I love you all the way. Madaling araw na nung ihatid ako ni Derek. Nakipag-inuman ako sa mga kaibigan nila ni Paris at na-enjoy ko naman talaga kasi masaya silang kakwentuhan. Si Derek ay minsan lang nag-shot dahil maaga pa daw ang pasok niya sa work. Working student si Derek noon, Kuya Bono, at nagsa-summer class pa siya. Nung nasa harap na kami ng bahay ni Tita Marites at nakababa na ako ng motor ay nakatitig sa akin si Derek at bahagyang nakangiti. Ako naman ay medyo mabigat na ang talukap ng mga mata ko noon. Glenda, may sasabihin lang sana ako eh. Nilapitan ko siya at pinatong ko pa ang 1 kamay ko sa balikat niya kaya talagang magkalapit na noon ang mga mukha namin. Alam mo Glenda, kahit sandali pa lang tayo nagkasama, sa tingin ko, mahal na kita. Hindi ako umimik pero nakatitig ako sa mga mata niyang singkit. Sana gusto mo rin ako kahit na mahirap lang ako. Gusto din kita Derek, kaya lang wag mo na tayo magkaroon ng relationship. Ha? Bakit naman?
Gusto pala natin ang isa't isa. Basta, tsaka ko na lang ipapaliwalag sa'yo. Inaantok na kasi ako eh. Sige, pasok ka na para makatulog ka na. Pero kapag nanaginip ka na lalaking tapat at seryosong magmahal, ako na yun. Till I met you, I never knew what love was. Till I met you, this feeling seems to grow more every day. I love you more each day. Tinanghali ako ng gising. Alas 10 na ng umaga nung makita ko ang oras kahit mabilis akong naligo at nagbihis. Pagbaba ko ng bahay ay nakita ako ni Tita Marites na noon ay nasa kusina. Tinawag ako. Kumain ka na, Glenn? Magkakape na lang po ako, tita. Ay, Glenn, ayoko nang maulit yung nangyari kanina, ha? Ano pong nangyari kanina? Yung pag-uwi mo kaninang madaling araw? Ay, opo, tita. Pasensya na po. Sige. At kanina ka pa inaabangan ng mga kuya mo. Pabalik-balik dito at tinatanong ka. Ay, baka marami pong gagawin. Hindi. Dumating kasi yung isang barkada nila. Si Renz, galing ng Qatar. Ipapakilala ka daw. Ay, OFW po. Hindi. Ka-age mo lang siguro si Renz, mga 18 o 19. At ang kurso nun ay aeronautics, yung magiging piloto pag natapos. Nasa Qatar ang magulang niya at nagbakasyon lang doon. At kagabi yata dumating. Ang daming pasalubong sa amin. Ay, ganun po ba? Mabait na bata si Renz. Taga dyan lang siya halos sa tapat. Kwento pa ni Tita Marites nang bumukas ang pinto ng salas at ayun, sa wakas, gising na ang aming prinsesa. Palatak ni Kuya Klein at may kasunod siyang pumasok ng pinto. Isang guwapong binata na naka-jersey ng pangitaas at matamang nakatingin sa akin. Ang ganda ng mga mata niya. Hula ko ay yun na si Renz. Glenn, eto si Pilot Renz, fresh from Qatar. Hi Pilot Renz, bati ko pero tumango lang siya at nakatitig pa rin sa akin. Tumawa si Kuya Klein. Pre, natulala ka yata? Oo pre, halika na balik na tayo sa garahe. Ayan ni Renz. Noong bago magtanghalian ay may dumating na deliver mula sa Jollibee at ang dami. Si Kuya Klein ang tumanggap ng delivery at nakatawang nakatingin sa akin. Libre to ni Renz, Glenn. Wow, galante sabi ko. Hindi, eto yung pusta niya. Pusta? Kasama namin siyang nagbukas ng garahe kanina. Tapos naikwento ka namin. Sabi ni Kuya Calvin, tiyak daw na magugustuhan ka ni Renz. Tapos sabi ni Renz, tingnan natin. Kilala niyo naman ako, pihikan ako sa babae. Di sige, pag nataypan mo yung utol namin, maglibre ka ng lunch. Sabi ko naman at yun, natipuhan ka nga, kaya eto yung lunch na libre niya. At type ka niya, Glenn. Noon ay sumubad naman si Kuya Calvin. Yang batang si Renz, wala kaming masasabing pangit dyan. The best yan sa lahat ng tropa namin dito. Magalang sa babae, marespeto, kaya pwede mo siyang pansinin, Glenn. Nireto niyo ba ako? Tanong ko. Ay hindi. Baka lang kasi magtanong ka sa amin later kung anong klaseng lalaki si Renz. Inuunahan ka lang namin. Ngayon pa lang sinasabi na namin na okay si Renz at boto kami sa kanya kung liligaw siya sa'yo. Si Reynald, busy noon sa modeling career niya sa Antipolo. May mga summer shows daw sila sa mga mall dito sa Rizal at sa Maynila. Pero kahit busy siya, lagi siyang nagchat-chat. At lagi siyang nag-I miss you sa akin. Natutuwa ako noon, Kuya Bono, kasi ang tagal ko siyang crush nung high school ako. Tapos bigla siyang naging maniligaw ko. Si Renz naman, lagi akong binabantayan sa garahe. Kapag mainit, pinapaypayan pa ako. At kapag may mga customers na lalaki na iba kung makatitig sa akin habang nagtatrabaho ako ay binabawal niya ang mga ito. Oy mga boss, huwag niyo naman papakin si Glenn. Magiging jowa ko yan eh. Tapos nagpatato pa si Renz ng maliit na letters
R at G sa dibdib niya. Tapos napaikutan niyo ng hugis puso ang mga letters R at G. Kinontra ko ang ginawa yung ni Renz. Ang sabi ko, paano kung hindi tayo magkakatuluyan? Mamubura ba yung tattoo na yan? Hindi na. Permanent na to eh. Kaya ng pagmamahal ko sa'yo, permanent na. O paano nga kung hindi kita sinagot? Di kapag may babaeng dumating sa buhay ko, kailangan letter G ang simulan ng pangalan niya para ligawan ko siya. Ay nako, uto ka rin pala no. Naiirita ako sa'yo. Tsaka alam mo, ayaw ko talaga sa tattoo. Mukhang dugyot sa katawan. Kaya nga maliit lang eh. At saka para hindi ka na nga makonsensya, pinapaalam ko sa'yo na Garcia ang apelyido ko. Kaya yung G na to pwedeng apelyido ko. Pero nung nagpatattoo talaga ako, pangalan mong nasa isip ko. O edi wow. Si Derek hindi naman nagpapahuli. Siya ay madalas ko ring makasama. Pagkagaling kasi niya sa duty niya sa Jollibee, ay sa garay siya dediretso para makita at makasama ako kahit saglit. Kapag maaga naman kami nakakapagsara ng garahe, ay sumasama ako kay Derek para makita ko si Tatay Enrico na lagi daw akong kinukumusta. Lagi akong hinahanap kay Derek. Obviously, botong-boto sa akin ang tatay ni Derek at malapit na rin ang loob ko sa matanda kasi mabait talaga siya at napaka-maalalahanin sa akin. Bagay na gustong-gusto ko kasi, di ba nga, hindi ko naranasan na magkaroon ng tatay sa buhay ko. Kapag nasa Malanday ako, kina Derek, ay nakakasama ko rin lagi si Paris na noon ay nag-o-online business na rin. No, may tinda siyang jacket noon. Umorder ako ng isa at ang sabi ko ay ibigay niya kay Tatay Enrico. Ay ikaw na, ang sweet mo sa biyanan mo. Aba syempre, kayo na ba ng pinsan ko? Hindi pa. Mukhang challenge si Derek sa'yo ah. May isang buwan na yatang naniligaw ah. Higit na. Challenge na nga yan kasi alam mo, yung mga ex noon, saglit lang yung niligawan. Tapos yung iba, sila pa naniligaw sa pinsan ko. Talaga, may babaeng ganon, sila naniligaw. Ay, marami girl. Ay, good luck sa kanila. Baka tubuan sila ng ng patotoy. Sila nanliligaw eh. Sumapit ang birthday ko, April 5. Nasa piling ako ng mga kapatid ko sa ama. Naka3 linggo na ako noon kina Kuya Calvin at 3 linggo na rin si Mami sa Palawan. Hindi alam ng mga kuya ko na birthday ko kaya wala akong inaasahang kaganapan. Pagbangon ko ng kama ng umagang iyon, naupo ako sa gilid ng kama. Paharap ako sa salamin. Tulog pa noon si Popoy. And as usual, kinausap ko ang sarili ko. Happy birthday self, bati ko sa sarili ko. Kumusta ka? 20 ka na? Happy ka ba? Tanong ko sa sarili ko. Maya-may narinig ko ang sigaw ni Kuya Klein sa pangalan ko. Noon ay mabilis akong humakbang palabas ng kwarto pero nung buksan ko ang pinto, ay narinig kong nagsalita si Popoy na akala ko tulog pa. Ate Glenn, happy birthday! Mahal kita. Thank you, Popoy. Mahal din kita. Sagot kong nakatawa dahil akala ko'y tulog pa eh. Yun pala, narinig niya yung monologue ko sa harap ng salamin. Pagbaba ko ng hagdan ay nakita ko si Kuya Klein na may dalang regalo, bulaklak at balloons. Nagtaka ako kung paano nila nalaman na birthday ko. Kaya lang pagbaba ko, birthday mo pala, di mo sinasabi. Kung hindi pa dumating yung tisoy na nagdala nito, hindi namin malalaman na birthday mo. Sinong tisoy? Barry daw pangalan niya. Noon ay natagilan ako at na-touch siya ginawang yun ni Barry. Tapos bigla ko na lang siyang na-miss. Kasi mula nung nasa San Mateo ako ay hindi ko na siya nakakausap ulit. At parang yun yung kauna-unahan kong birthday na hindi ko siya kasama. Oh, happy birthday. Gumagayak si Mami, mamamalengke daw. Nag-aapura. Paghahanda ka raw niya. Sabi pa ni Kuya Klein nung iabot niya sa akin ang mga dinala ni Barry. Kuya, andyan pa si Barry? Tanong ko. Wala na. Umalis naman agad. Sabi ko gigisingin lang kita pero sabi niya wag na daw. Ayun, umalis na. Sino ba yun ha? Maniligaw mo?
Oy, in fairness, gwapo at mukha ding mabait kahit kulot. Kuya, mabait si Barry. Kababata ko yun sa Rodriguez. O sige, basta Team Renz pa rin kami. Kasi kilala namin si Renz at saka di naman siya pahuhuli kong pagwapuhan ng labanan, di ba? Pwede ka sana mag-day off ngayon kasi birthday mo kaso nag-day off si Kuya Calvin. Wala akong kasama sa garahe kaya kahit birthday mo, papasok ka ha. Oo kuya. Noon ay umuugong pa rin sa isipan ko ang sinambit niyang Team Renz daw sila. Sabi ko, may ganun ba talaga? Hanggang sa ma-realize ko, Kuya Bono, 4 na nga pala silang maniligaw ko. Si Barry, si Reynald, si Derek, at yun nga si Renz. 20 na ako nung araw na yon. Almost, kasi ayon kay Mami ay alas 9:07 ng gabi niya ako isinilang. So parang wala pa akong 20, almost 20 ako. So almost 20 ako with 4 suitors. 4 na manliligaw. Hindi masaya. Ang sabi ko parang mas masaya yung 20 with 1 jowa. Napangiti ako. Pero saglit lang ang ngiting yun kasi bigla din akong nalito sa tanong na sino sa kanilang 4 ang sasagutin ko? Ang haba ng message ni Reynald sa Messenger. LSM talaga. Yun ay birthday message niya sa akin kasi nakita daw niya sa notification ng Facebook niya na birthday ko nga. Nagsorry siya na hindi niya ako makakasama kasi busy daw sila sa preparation ng Bikini Open na sinalihan niya. Nang hinayang ako nung malaman ko na sa Laguna pala gaganapin ang Bikini Open na yon, na gusto ko pa naman sanang mapanood. Gusto ko sanang makita yung katawan ni Reynald. Nakita ko na dati yung katawan niya nung sumali sa Mr. Palaro. Sa sportswear competition kasi noon ay boxer ang costume niya. Kaya medyo litaw yung katawan niya. Nalungkot lang ako nung malaman ko ang dahilan kung bakit nag-day off bigla si Kuya Calvin. Hindi daw nakatulog kasi nag-break daw sila ni Ate Karen Joyce. At magdamag daw umiiyak, sabi ni Kuya Klein. Bakit? Malungkot kong tanong kay Kuya Klein. Ganon talaga. Walang forever. Kuya Klein, yung totoo kasi. Sayang naman yung 3 years nila. Kaya nga ako, hindi muna ako papasok sa anumang relasyon. Kasi gusto ko, saglit lang kami sa boyfriend-girlfriend relationship. Then, kasalan na. Hindi ako okay noon, Kuya Bono, dahil sa nalaman kong yun. Hindi okay sa akin na masira yung panuntunan o yung rule namin na first and last love. Minsan lang magka-jowa at tutuluyan na. Sinakyan ko ang motor ni Kuya Calvin at tinungo ko ang bahay ni na Ate Karen Joyce. Taga doon din lang kasi siya sa Ampid. Nagtaka si Ate Karen Joyce nung makita ako pero pinatuloy niya ako hanggang sa kwarto niya. Nagmumukmuk din siya noon. Ate, ano bang nangyari? Ay naku, mahabang kwento, Glenn. Malungkot siyang sabi. Ikaw ba nang break sa kuya ko? Tumango siya. Ate, baka naman pwedeng pag-usapan yan. Mahal na mahal ka ng kuya ko at saka isa pa may rule kami na first and last love. Masisira na yun pag hindi kayo nagkatuluyan. Wala akong pakialam sa rule nyo. Pero sa totoo lang, parang mali ako, Glenn eh. Tingnan mo, 12 hours pa lang kaming break ng kuya mo pero parang hindi ko naman kaya na tuluyan siyang mawala sa buhay ko. Noon ay napangiti ako, Kuya Bono. Niyakap ko bigla si Ate Karen Joyce. Ate, akong bahala. Pag-aayusin ko kayo ni Kuya. Talaga? Oo, ate. Kaya alis na ako ha. Gigisingin ko pa kasi siya eh. Magdamag daw kasing umiiyak kaya napuyat. Ha? Totoo ba? Yes. Sabi ko sa'yo, mahal na mahal ka nun eh. Ay, pakisabi, sorry. Ay, teka, sama na lang kaya ako sa'yo. Tayong dalawa gigising sa kanya. Mabuti pa nga ate. Halika na. So, ganun ang nangyari, Kuya Bono. Na-touch at kinilig ako nung magising si Kuya Calvin dahil niliglig ko siya.
At pagmulat ng mga mata niya ay si Ate Karen Joyce ang nakita niya. Bigla siyang tayo at niyakap niya ang jowa niya. At ayun, okay na sila. Happy na. At happy na rin ang 20th birthday ko. Almost. Bago magtanghalian ay pumasok na rin sa garahe si Kuya Calvin. Masaya na kasi siya. Solved na yung problema niya. Yung sarili ko naman ang binigyan ko ng problema. Sabi kasi ni Mami, 9:07 ng gabi niya ako isinilang. Gusto kong gamitin ang oras na yon para mag-decide kung sino ang sasagutin ko sa mga manliligaw ko. Basta kasi gusto kong mag-birthday na may boyfriend na ako. Sinabi ko yon sa mga kuya ko. Okay lang naman, 20 ka na eh. Kaya lang sana mapanindigan mo rin yung first and last love rule natin, sabi ni Kuya Klein. Kaya ko yun kuya, sabi ko. Challenging yun Glenn kasi kailangan mo siyang ipaglaban para lang mangyari na siya talaga yung forever mo. Team Renz ako ha. Ako na nagsabi sa'yo, hindi ka magsisisi kay Renz, sabi ni Kuya Calvin. Sa totoo lang okay naman talaga si Renz, Kuya Bono. Guwapo, matalino, may kaya sa buhay, at higit sa lahat magalang sa babae. Kaya lang si Reynald ang first love ko. At ni sa hinagap ay hindi ko akalaing maniligaw siya sa akin. Pero si Derek, attached na ako sa pamilya niya. Si Tatay Enrico parang tatay ko na at mahal ko na rin talaga si Derek noon. At hindi rin siya nagkulang sa pagpapatunay sa akin na espesyal ako sa kanya kahit sabay siyang nag-aaral at nagtatrabaho. Kasi kahit sabay siyang nag-aaral at nagtatrabaho, pinipilit niyang bigyan ako ng oras araw-araw. Kahit sandali lang niya akong makita at makasama sa gabi, masaya na siya. Nagsisikap si Derek, Kuya Bono, para na pagdating ng araw, may maipagmamalaki siya sa akin. Kasi nga mahirap lang sila. Hindi ba tama lang na suportahan ko siya at magsilbi akong inspirasyon sa kanya para lalo pa siyang magsikap na matupad yung pangarap niya para sa aming dalawa? Pero teka lang. Paano naman si Barry? Nasa kanilang apat ay siya talaga ang kilalang kilala ko na. Malibog lang si Barry pero nakita kong wala siyang ginawa sa mga babaeng naiuwi niya sa bahay nila. At ayon na rin sa kanya ay ako lang ang gusto niyang jowain at siseryosohin talaga. Sa totoo lang, ilang linggo ko na rin hindi nakakasama si Barry kasi nasa Rodriguez siya. At aminado ako, Kuya Bono, na noon ay parang gusto ko siyang makita at makasama. Hindi ko lang tiyak kung ang damdaming yon na taban ko noon para kay Barry ay pag-ibig na o miss ko lang siya kasi nasanay na akong siya ang lagi kong kasama. Just an ordinary song to a special girl like you, from the simple guy that's so in love with you. Noong dinner pasado alas 6 ng gabi, handaan sa birthday ko ay si Renz lang ang present sa mga manliligaw ko. May regalo siya sa akin noon. Bracelet na silver. Glenn, sabi sa akin ng Kuya Klein mo, sasagot ka na raw sa mga manliligaw mo. Wish ko, ako sagutin mo. Pero kung hindi naman ako, okay lang sa akin. Basta tiyakin mo lang sana na yung sasagutin mo ay karapat-dapat talaga para sa'yo. Yung hindi ka lolokohin at hindi ka pa iiyakin. Kasi kapag nangyari yon, hahantingin namin siya at siya ang sasaktan at papaiyakin namin. Salamat Renz ha. Sa totoo lang, ang hirap palang pumili eh. Kasi lahat naman kayo sobrang okay. Madali lang yun Glenn. Gamitin mo lang ang puso mo. Kung sino ang matimbang dyan sa puso mo, yun ang sagutin mo. Noong bago mag-alas 9 ng gabi, Kuya Bono, ay nandun na ako sa kwarto namin ni Popoy pero wala siya noon dahil may mga bisita din siyang mga kaibigan niya sa baba. Nakatitig ako sa wall clock at bawat pitik ng kamay ng orasan ay lumalakas naman ang kabog ng dibdib ko.
Pagpatak ng alas 9:07, kailangan nakapag-decide na ako. 9:08, dapat may boyfriend na ako. First boyfriend ever. Alas 9 impunto sa orasan, 7 minuto na lang nang biglang pumasok si Popoy sa kwarto namin. Ate, may bisita ka. Gwapo. Reynald daw. Napakunot noo ako dahil ang alam ko ay nasa Laguna si Reynald para sa Bikini Open. Tatayo na sana ako nung mag-ring naman ang cellphone ko. Si Barry ang tumatawag. Saglit akong nalito. Hindi ko alam kung sino ang uunahin ko. Bababain ko na si Reynald o sasagutin ko muna ang tawag ni Barry. Ay, teka lang Kuya Bono. 7,144 words na pala itong story ko. Sobrang lagpas na sa maximum mo na 5,500. Paano to? Itutuloy ko na lang sa part 2. Baka kasi hindi mo naman basahin to kung sobrang haba na. Year 2017 pa lang itong kwento ko, 2020 na ngayon. Marami pa akong ikukwento Kuya Bono. Kaya sa susunod na lang Hanggang dito na lang muna. Pasensya na kung bitin kayo. Apologetic me, Glenda. I never dreamed, 'cause I always thought that dreaming was for kids, just a childish thing. And I could swear love was just a game that children play, and no more than a game. Till I met you, I never knew what love was. Till I met you, this feeling seems to grow more